Good morning po sa ating lahat. Yan, syempre, unahin na muna natin dito. Available po, fertile eggs natin, 5 pesos each. 2 days collection po yan, no? So, 5 araw maximum natin, no, na mag-collecta po ng itlog. No? Kung hindi pa yan makukuha ng ika-5 araw, yan po ay ibebenta natin as stable eggs na po dahil mababa na po ang fertility niyan, no? So, ganoon lang po, no? Hindi pa rin tayo talo. Okay? So, ito di pa natin naikot mamaya na to. O, sige, ngayon na. Gumawa na lang rin tayo ng video eh, di ba? Ayan, o, ganyan lang po pag-iikot niyan. O. Mas madali. Ayan. Pero make sure na lahat po dapat maiikot, no? Para walang masisira na itlog, no? Ayan. Tapos mamayang hapon, pag ano na naman. Okay? So to, tested po tong incubator na ginawa kong to, no? Marami na tayong napapisa dito. Alright? Ito ang hindi pa talaga. Ayan, ganyan-ganyan lang. O, diba? Kasi yung nasa labas, naikot na po natin yun, no? Okay. Tapos lalamasin natin ng ganyan para talagang ikot na ikot sila, no? So ganyan po. Alright. Tapos hindi na natin patatagalin yan na nakabukas. So yan, nakapag-ikot na tayo dito sa labas. Naikot na rin po natin to, no? Pipindut-pindutin lang naman to eh. Okay, pipindutin lang. Ito malapit na po to, no? Saglit, buksan natin yung ilaw. Ito malapit na po ito. Ayan o. No? So malapit na po yan. Yung kalahati po nito. Mapisa. No? Hindi na natin iikutin po yan. No? So sunod-sunod na yan. First batch, second batch, third, and tsaka fourth. No? Tapos kapag napisa na po lahat to, papisain po muna natin silang lahat. Yung hanggang ika-4 na batch. Bago ulit tayo mag-load. No? Para at least sabay-sabay na po sila. 5 days egg collection naman tayo eh. Mapupuno natin yung 4, no? Mapupuno po natin yung 4. And then, ito nakapaglagay na po tayo ng pagkain. May sumubra. Ayan. O, puno. Ito din, marami. Ayan, no? Diba? Ito, pansisiw. Tapos, pan-layer na manok. Okay? Siyempre, hindi mawawala ang ating pagdalaw dito, no? So, nakapagpakain, nakapagpainom na tayo ng mga manok natin dito. Okay na sila rito. Yan. Napalitan na rin natin yung inumin nila. So, ayan na sila, nagre-relax na, mga inahin natin. Pati itong mga game fowls natin, napakain na rin natin yan at napainom, no? Wala ang problema yan. Tsaka itong mga sisiw natin, ang lalaki na. Asil Boston SBR Tornado, lalaki yun, no? Ayan, no? 4-way cross po to. Isang pula, isang gold, isang itim. Sana maging lalaki lahat, no? Ito yung kuya nila. Tapang, hindi natin mapakawalan. Yan. Lalaki po yan. Asil Boston SBR Tornado. Sobrang tapang, no? And the bread and butter. Okay. So dito po nagmumula yung mga ano natin, ha. Tawag dito, mga fertile eggs po natin. At dito rin po nanggaling na yung mga niload natin sa incubator natin. No? Opo. At may mga laman na po yun. Okay? Hintay-hintay na lang natin mapisa. Para at least makita nyo may proof tayo, no? May proof tayo. Ayan. So napakain na natin yung mga yan. Hindi na muna natin sosobrahan yung pagkain nila. Ayan. Para at least hindi matapon, no? Hindi matapon. Ang magiging problema lang natin to pag may pasok na. Ayan, pag may pasok na po, magiging problema rin natin to. Okay? Kaya ang gagawin natin,
papapalitan ko itong pagkakainan nila. Anyway, papagawa naman na natin po ngayon to, no? Itong harap ng bahay nga pala, no? Pupunta na si Boss Mar Maestro rito. Unahin namin to na gawin itong conversion ng mga scratch pen into brooder. Ayan, no? Para at least may lagayan tayo ng CCU. Mahirap kasi kapag papisa tayo ng papisa tas wala tayong lalagyan. Yun po yung mahirap, no? Hahanap ka ng karton, hindi mo alam kung saan mo sila ilalagay, no? At least ito pag pina-convert natin to ng brooder, okay na, papisa, brood, grow, ganun na po, no? Tas benta, ganyan, no? Yan, papagawa na po natin yan. Tapos itong growing pen 1 and 2, papaayos na rin po natin yan. Na may layering cage na po, no? So yung kinita natin sa buy and sell natin ng quail eggs and meat, ayan, diyan po mapupunta, no? Diyan po mapupunta para at least makapag-expand tayo, no? Makapag-expand tayo. Mahirap kasi pag walang expansion na magaganap, no? Hindi tayo wala tayong brooder, wala tayong grower, no? Mamumroblema tayo eh. Mamumroblema po tayo, no? Mamumroblema tayo. Lalo to nasa more or less 700 na CCU to, no? More or less 700 na CCU. Kaya nga pikit mata na ulit tayo, no? Na magpaayos. Okay na yan, hayaan mo na. Kikita at kikita rin naman tayo, no? Ang mahalaga, kumpleto yung developmental stage ng mga quail chicks natin, no? Mahalaga po 'yun na maganda po yung kanilang facilities, maayos, no? So ayan, 4 yan na batch. May 17 yung unang-unang batch, pangalawa May 22, yung pangatlo May 26, yung pang-apat May 31, no? So papipisain muna natin lahat yan, tsaka ulit tayo mag-load para sabay-sabay na, no? Wala nang first, second, third, fourth batch, no? Magkokolekta tayo ng itlog 5 araw. Tapos isang bagsakan, maglalagay na rin tayo po dyan. Tapos yung roller sa labas, tatanggalin na po natin yun, no? Yung roller sa labas. At imamano-mano na po natin yun para mas marami mailagay na itlog, no? Mas marami mailagay na itlog. And then kapag naging successful yung first attempt natin, taka na, inom nga muna kape. Kape po tayo. First attempt natin at naging successful, sigurado ko yan, dire-diretso tayo, 1 taon. Breeding, no? Tapos mamimili tayo ng mga breeders natin, layers. Pag napuno na natin yung 500 breeders at saka 500 layers po natin, that's the time na magbebenta na po tayo ng day-old chicks at saka RTL, RTB po para makabawi-bawi na po tayo, no? Mas malaki kitaan talaga, no? Makabawi-bawi po tayo. At yung minimum, iniisip ko pa po, no? Iniisip ko pa yung minimum natin. Alright? So, mga gusto magsimula, walang budget. Oh, fertile eggs. Yan pa lang muna sa ngayon talaga. After a year, pa siguro tayo mag-offer ng day-old chick at saka RTL, RTB. Pero tingnan po natin, no? Tingnan po natin. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!